Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome again to my channel at welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So sa Psalm ulit tayo babasa o sa awit. Mag-umpisa na tayo dito sa chapter 31. Pamagat nito ay panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi dito, lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran. Iligtas mo ako, ito ang aking kahilingan. Ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din, sabi niya. Sana ikaw ang aking maging batong kublihan, matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang na patibong laban sa panganib, sa iyo manganganlong. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa ibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan, sabi niya. Ikaw ay namumuwi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang halaga. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Matutuwa ako at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. Paghihirap ko'y iyong nakikita. Alam mo ang aking pagdurusa, di mo ako hahayaan sa kamay ng kaaway. Bigyan pa ng laya sa aking paglalakbay. O Yahweh, sana'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamaga na ang mga mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay, umigli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naagnas na rin. Nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay. Mga dating kakilala ako'y iniiwasan, kapag ako'y nasasalubong ay nagtatakbuhan. Para akong patay na kanilang nakalimutan, parang sirang gamit na hindi na kailangan. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kamay sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin, plano nilang ako'y patayin. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-usig ko't mga kaaway. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Sa wagas mong pag-ibig ako'y sagipin. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. Ang masamang tao ang dapat na mapahiya. Ang sa daigdig ng mga patay, tahimik silang bababa. Patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong ang laging layunin. Ang mga matuwid ay kanilang hamakin, sabi. Kaysaganan ng mabubuting bagay na laan sa iyo'y gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Iniingatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh, kahanga-hanga ang pinapakita niyang pag-ibig sa akin nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Ako ay natatakot, sabi niya. Ako ay labis na nangamba sa pag-aakalang ako'y itatakwil na. Ngunit
Dininig mo ako aking dalangin. Dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Mahalin ninyo si Yahweh kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ng loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Lakasan daw ang loob, no? Sabi, ulitin ko lang, no? Mahalin ninyo si Yahweh kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Ngunit sa palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Tapos may nabanggit dito sa chapter 32 verse 5. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Dapat aminin natin ang ating kasalanan sa Diyos, ano? Aminin natin na tayo makasalanan, no? Lahat tayo ay makasalanan. Sabi ulit sa verse 10 dito pa rin sa chapter 32, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa kanya. Verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh magagalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa kanya'y sumusunod. Tapos sabi naman dito sa chapter 33 verse 12 naman. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang kanyang ulitin ko lang verse 12 chapter 33. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Verse 13, magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. 14, nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. 15, ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang gawa. Diba, galing tayo sa ating Diyos, siya ang gumawa sa atin. Kaya iniisip pa lang natin ay alam na ng Diyos, ano. Verse 18, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Verse 19, hindi hahayaan sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya, no? Chapter 34 verse 6, tumawag sa Diyos ang lahat. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y ililigtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup, no? Ulitin ko lang, ano. Chapter 34 verse 6 and 7. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Verse 11, lumapit ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayoy aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin igalang. Sinong may gustong verse 12, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais na masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng ng kasamaan. Verse 14, mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Sabi niya. Ulitin ko lang, chapter 34 verse 11 hanggang 14. Sabi sa 11, lumapit kayo'y dinggin mga kaibigan at ako'y
At kayo ngayon aking tuturuan, si Yahweh ay dapat sundin igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais na masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. 14. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Verse 12, verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Yan ang sabi sa verse 17. Ulitin ko lang, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Verse 19 to 21 ng chapter 34 pa rin. Sabi sa 19, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may ibsan. Verse 20, kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. 21, ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil, no? Ulitin ko lang, 19 to 21. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may ibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. Ngunit, sabi sa 21, ang masama ay kasamaan din ang taglay na buhay, ang siyang kikitil, no? Di ba palagi niyang panalangin niya to, no? Para sa mga kaaway, yung sa mga masasama, panalangin niya yan. Tapos, sabi dito sa chapter 35, hanggang saan ba tayo? Sabi dito sa chapter 35, basahin natin, ang mga salungat at laban sa aki, o Yahweh, sila ay iyong ng digmain. Kumbaga, ito yung panalangin niya, panalangin upang tulungan ng Diyos. Ito yung panalangin ni Haring David sa pakikipaglaban, sa pakikipaglaban niya. Kaya yun ang kanyang panalangin, mga salungat at laban sa akin, o Yahweh, sila ay iyong digmain, ang iyong kalasag at sandatang laan. Kunin mo at ako po ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakot at sibat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, o Diyos na marilag, sabi niya. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawin parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel. Panalangin niya yon. Hayaang magdilim, dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag sa hukay nilang balon. Sila'y lalagpak, sabi niya. Dahilan kay Yahweh ako'y nagagalak, sa habag sa akin ako'y iniligtas, buhat sa puso ko'y aking iahayag, tunay ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihina, taong mahihirap, at sa nang aapi sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo sa makasalanang walang malay. Sabi niya, ako'y sa walang malay, sa pagkasalang walang malay ako, sabi niya. Tapos sabi dito sa 12, verse 12, sa gawang mabuti, ganti ay masama ng abang sa aki at nagbabanta. Kapag sila'y may sakit ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, nananalangin na yuko ang ulo. Para bang ang aking idinadalangin ay isang kapatid na mahal sa akin.
Lumalakad ako na ang pakiramda'y wari inulila ng ina kong mahal. Yan, na parang nananalangin siya sa kanyang nasasakupan o mga taong may karamdaman, nalulungkot siya at nananalangin siya na pagalingin at palakasin, yun ang kanyang panalangin dito sa sa chapter 35. Tapos sabi pa niya, natutuwa silang ako'y maghihinagpis sa galit sa aking ngipin nangangalit. Hanggang kailan pa? Kaya o Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong. Iligtas mo ako sa ganib na leon, sabi niya. Sa paglusob nila'y mga pagdaluhong at sa gitna niyong mga kapulungan ikaw o Yahweh, pasasalamatan, pupurihin kita sa harap ng bayan. Sabi niya ganon. Huwag mong tulutang ang mga kaaway magtawanan sa aking mga kabiguan, gayon din mga may puot ng walang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kong magwikay totoong mabagsik, kasinungalingan ng bigkas ng bibig at mga ginigiit taong matahimik. Ang paratang nila sa isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming mamasdan. Pasensya na kayo sa pagtatagalog minsan. Medyo malalim yung Tagalog niya, sa nakakabulol, pasensya na kayo. Tapos yun ang kanyang panalangin nga dito sa 35, Sabi pa dito sa verse 23, ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban, ako'y ulitin ko, verse 23, ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon, sabi niya. O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka. Kaya ihayag mong ako'y walang sala, huwag mong pahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pabayaan mag-usap-usap at sabihin, aba, gusto namin ganyan. Huwag mong itulot na sabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Sila nga nagagalak sa paghihirap ko, lubos mong gapiit bayaang malito. Silang nagpapanggap naman mas mabuti. Hiyain mo sila at siraan ng puri, sabi niya. Ang gagayas, ang nangagasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa, dakila si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay siya'y natutuwa. Verse 28, verse 28, aking ihayag ang iyong katuwiran, sa buong panahon ay pupurihin, sabi niya. Yun ang katapusan ng chapter 35, Ulitin ko lang tong sinabi dito sa 32, sa chapter 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko hindi na inilihim, ako'y nagpapasya sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Dahil kung tayo talaga ay magsasabi ng totoo sa Diyos at aaminin natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos, Yun naman kahit hindi natin sabihin sa Diyos, nalalaman ng Diyos, yun nga lang ating iniisip, mga balak pa lang, ay alam ng ating Diyos, Pero mas makakabuti talaga na yung ating pag-amin na tayo makasalanan at ating sasabihin ng ating mga kasalanan, mas matutuwa siya, mas papakinggan niya tayo dahil hindi tayo nagsisinungaling, at ihingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang na nagagawa sa Kanya, araw-araw. Tayo kuminsan talaga hindi natin napapansin o nakakapagsalita na tayo ng hindi maganda sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay. Tayo nagkakasala kasi sa tuwing tayo'y nagagalit, tayo ay nagkakasala. Kasi
Lalo na pag tayo galit na galit, kung ano-ano yung mga naiisip natin, di ba? Lumalabas sa ating bibig, di ba? Yung ating nakikilos, tayo nagkakasala. Kaya sa tuwing tayo magkakasala, ay tayo huminahon kaagad at siguro gawin natin, pumunta tayo sa isang silid sa kwarto natin at manalangin tayo, no? Hingi natin ng tulong yun na napatawarin tayo sa ating mga kasalanan at nagawa, at ayusin ang ating puso't isipan, ano, para paglabas natin sa kwarto, maayos na, at ayusin at mag-usap ng maayos kung meron mang kaguluhan o konting problema sa ating tahanan. Lagi natin ipanalangin at ihingi ng tulong sa ating Diyos ang lahat ng bagay, mula sa maliit lalo na sa malaki, di ba? Hihingi natin siya sa kanya ng tulong at gabay upang siya ang mag-ayos ng ating mga suliranin. Salamat pong muli at tayo manalangin po uli. Samahan niyo po uli ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Ihanda na natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo na naman, Lord, upang makapagbasa at makarinig na naman kami ng iyong mga salita, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa paggabay mo po sa amin at pagturo ng mga panalangin, O Lord. Nawa nga, Lord, kami iyong patawarin sa aming mga kasalanan. At tunay nga na aminin namin sa iyo ang lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali. At nawa sa pag-amin namin yon, Lord, kami inyong patawarin, O God. Patawarin mo po kami, sampu ng aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng tao, Lord, dahil kami makasalanan. Inaamin po namin ito sa iyo, Lord. At kami ay nagsisisi at humihingi ng tawad sa inyo, Father God. Patawarin mo po ang lahat ng taong inyong ginawa sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad, Lord. Lord, salamat pong muli, Lord, sa kabila ng aming pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali. Patuloy mo pa rin kami pinapakinggan sa aming mga panalangin. Patuloy mo pa rin kami pinapalapit sa iyo upang humingi ng tawad, humingi ng tulong, O God. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin lahat at hindi ka nagbabago, Lord, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. O God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Lord, sa iyong kadakilaan at pagmamahal sa bawat tao. Salamat, Lord, sa pagkakataon na lagi mo pinagkakaloob sa amin upang makarinig ng iyong mga salita, upang manalangin sa iyo, Lord, upang lumapit sa iyo. Salamat, Lord. Salamat. Lord, salamat muli sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, pagkain, pera, magagandang bagay pa rin, Pare God, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa kalakasan, pag-iingat mo po sa amin, sa aming mga tahanan, Lord, kasama namin ikaw, Lord, sa lugar namin, Lord, sa buong Pilipinas, sa paggabay at pagsama mo po sa aming Presidente Duterte, Lord. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa lahat ng tao, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. At sa nangyayari sa aming bansa, Lord, kagaya po ng aming panalangin palagi sa iyo, Lord, na ipinagkakatiwala na namin sa iyo to, binibigay na namin sa iyo ang labang ito, Lord. Sa encode na to, alam ko magiging maayos na ang buong mundo, Lord. Dahil ikaw na po ang bahala, ikaw na po ang gumawa ng paraan, at ikaw na po ang lumaban sa labang ito. Salamat, Lord, dahil tagumpay namin sunod-sunod, Father God. Salamat sa paglinis mo ulit sa aming mundo, Father God, sa bansang Pilipinas, O God. Salamat, Lord, inayos mo na ang lahat, nilinis mo na ang lahat. Magiging maayos na ang aming pamumuhay. Magiging masaya na ulit kami, tahimik, maunlad, masagana, at tagumpay ang bawat isa, O Lord. Lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang aming presidente, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O God. Salamat po. Tagumpay namin sunod-sunod, Father God. Lord, muli, please always bless us all and guide us all, Father God. At salamat po muli sa pakikinig mo po sa aming mga panalangin ngayong umagang ito, O God. At sa lahat pang mananalangin, Lord, salamat po at siniselyuhan na namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Kristo
na ang lahat ay tagumpay na. In Jesus name, Father God. In Jesus name, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, then Amen. Amen po. Salamat pong muli sa pagsama niyo sa ating Bible reading. At mabuhay po tayong lahat. Sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko pang i-upload. Salamat pong muli. God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.